Tawag sa pagsamba mula sa Roma, Kabanata 12, talata 1-2, at ito po. Kaya nga mga kapatid, ipinapamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at nakaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Tayo pong lahat, upang mapatunayan ninyo kung aling mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa awit po ng pagpupuri, tayo po'y tumayo at ating pong awitin ang Holy, Holy, Holy.
Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father, Lord Jesus Christ. We glorify your name, Lord. Praise and adore you, Father in heaven. Lord, maraming salamat sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Maraming salamat sa kalakasan at magandang kalusugan na patuloy mo yung pinagkakaloob. Dalangin namin sa mga oras na ito ay inyo pong gabayan, patnubayan, ay iyong anak na ititindig upang ihatid ang inyong salita. Gayon din, Panginoon, ay dalangin din namin na gabayan mo at nawa po ay hindi maputol ang aming mga connection, na aming mga internet ay maging stable, Panginoon. And Lord, open our hearts and open our minds para sa inyong salita sa umagang ito. Lord, sa'yo na po namin tinatagubilin ng lahat. Magkakalayuman kami, Panginoon, ngunit kami sumasamba sa iisang ngalan mo, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at nangangamatay. Sinasapatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Okay? Magandang umaga po sa kanilang lahat. Tayo po ay nasa panahon ng pagpapahayag. Okay? Binabati po natin ang mga magdiriwang ng kaarawan. Ngayon po ay kaarawan ni Philip Gamboa, Esperanza Quinanes. Sa August 3, si Seya Rayleigh Lagado. Sa August 4, si Federico Lures. Sa 5 ay si Erica Gian Luciano. Sa 6 ay si Ashley Joyce Carandang. And Philip Kurt Dionisio. At sa August 7 ay si Armando de la Cruz. Atin po silang awitan. Okay, sa August 7 ay wedding anniversary ni Salty and Emily de la Cruz.
Ganun din, congratulations sa lahat ng mga nagtapos ng BCS online. And kids and youth. Kids and youth graduation virtual will be on August 15. And then, next Saturday, magkakaroon po tayo ng council meeting from 1 to 5 p.m. Okay? Nagbalik po tayo sa virtual dahil dumarami at nasa ating bansa na yung tinatawag na Delta variant kung saan ito ay mas mabilis makahawa. Kaya para ito ay utos ng AITF na wala munang church gathering. Kaya tayo ay muli ay virtual na kung saan para maiwasan ang mabilis na hawahan. And at the same time, para din naman sa mga bagong vaccine na kailangan din namang ingatan yung kanilang sarili, no? Dahil maraming bagong nabakunahan last week. And at the same time, may nagpasa sa akin ng text na meron ng isang infected, Delta variant dito sa Plaridel. Kaya extra ingat po tayo at nawa ang pag-iingat at proteksyon ng Panginoon ang patuloy na sumaatin. Para po sa unang pagbasa, po ay natatagpuan sa ikalawang Samuel, Kabanata 11, talata 26 hanggang Kabanata 12, talata 3. Ganito po ang sinasabi. Nang mabalitaan ni Batseba na napatay si Urias, siya ay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Sinugon ni Yahweh kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Sige po, ang atin pong pagbasa sa Bagong Tipan pa ay matatagpuan sa ikalawang Korinto, Kabanata 12. Ate Danica, paki-plus nga po ulit. Mga talata 2 hanggang 10. Na ganito po ang sinasabi. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam.
Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. Ipagmamapuri ko ang taong yon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y mapuriman, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinilangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Sige po, at ang pagbasa ay matatagpuan sa Bagong Tipan po ulit sa Juan, Kabanata 6, mga talata 24 hanggang 35. Ganito po ang sinasabi. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang itinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain yon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.
God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. Oh, my heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 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 Okay, God is good. And all the time, okay, mahirap pala yung nag-iisa ka lang. Hindi mo alam kung nagre-response yung nakikinig. Okay, nag-iisa po ako dito sa church at hindi na ako naka-face mask dahil nag-iisa nga lang ako para naman makita nyo ako ng full. Okay. Last Sunday ay pinag-aralan natin ang pagpapakain sa 5,000. Sabi doon ay nakita ni Jesus ang napakaraming tao at siya'y nahabag. Kaya nga pagkatapos niyang pakainin ang ganoong karaming tao, sila'y muling lumulan ng kanyang mga alagad sa bangka at doon naman ay pinatigil niya ang hangin o ang unos. At nang siya'y sumadsad sa bayan ng Capernaum, ay muling hinanap siya ng maraming tao. Kaya nga, tinanong siya ng mga naroon, kailan pa kayo dito? Ang sabi niya ay, hindi niyo ako hinahanap dahil sa mga himalang ginawa ko, kundi kayo'y nakakain at nabusog. Makita natin dito na harsh, yung dating ng pagkakasabi ni Jesus ng mga salitang yun.
Na kung sensitive ka, magdaramdam ka. Kasi sinabihan ka ng totoo. He is true, straightforward, and frank. Ano? Minsan si Jesus ay diretsong magsalita. Ano? Hindi laging nandoon yung tinatawag na pagiging meek. Kumisan, kung kinakailangang sabihin yung katotohanan, sasabihin niya at makita natin dito na ito naman ay ginagawa din niya sa mga unang katuruan. Ano? Sa mga Iskriba at mga Pariseo, di ba, sabi niya mga mapagpaimbabaw, ang sabi niya sa mga Iskriba at mga Pariseo, mga lahi ng ulupong. Ano? Ibig sabihin, kuminsan ay frank siya, no? Very true. Sasabihin niya kung ano yung nakikita niya sa iyo. At makita natin dito na ito yung kanyang sinabi. Sinusundan niyo ako hindi dahil sa mga tanda ng Diyos sa akin, kundi dahil nakakain kayo at nabusog. Bakit kayo narito? Kaya ito yung title ng ating pag-uusapan. Why are you here? No? Nung kami nasa seminary, meron kaming summer missionary exposure. No? At ito ay mamimili ka kung saan gustong sumama. No? Meron sa tribes, meron sa mga kampo ng ating mga sundalo, at meron sa mga malalayong lugar, at meron din sa mga squatters, no? Sa mga slum area. Doon ako napunta doon sa sa slum area, sa mga squatters, no? Doon sa isang lugar, no? Sa Maynila. Dahil lang strategy naman pag nag-evangelize o nagpapayo rin ng isang church, ano, nagbibigay ng tulong ang isang mission church, ano, isang missionary church, ano. Kaya nga pag nagpupunta kami doon ay may dala-dala kaming bigas, ano, na ito naman ay bigay ng mga mayayamang miyembro doon sa mga nag-i-sponsor, ano. At sa una ay para bang successful kasi maraming tao, maraming umaattend, no? At pagkatapos ng aming gawain ay ipamimigay na yung bigas. Siguro ay 3 kilo hanggang 5 kilo bawat isang tao. At sa mga linggo at buwan, ganun ang ganun. Kaya nga masasabi namin noon na tagumpay ang gawain ng Diyos. Pero dumating yung punto na nalagot na yung pisi, ano, na wala nang pondo para magpamigay ng bigas, no? Pinapansin namin na kumukonti na rin yung umaattend kasi alam nila na pagkatapos ng gawain wala nang ibibigay na bigas, no? Kaya dumating ang punto na mula sa napakaraming umaattend, dumating yung punto na 10 na lang, hanggang sa dumating na konti na lang, hanggang sa dumating na wala na. Ano? At makita natin dito na ano nga ba ang dahilan ng mga taong ito kung bakit nung una ay masipag sila, nandoon sila dahil may bigas. No? Kaya nga nasabi namin na anong klaseng Kristiyano ang mga ito. Bagamat bahagi ng ating gawain, ng ating evangelism, no? Ang pamimigay kasi holistic yung ating ministry, hindi lang spiritual. Kailangan din ay maipakita ang pag-ibig sa pisikal o sa material na bagay, kaya nagbibigay, no? At dumating yung punto nung wala na yung material na bagay, nawala na rin sila.
Kaya nasabi namin na ito yung mga tinatawag na rice Christian. No? Pag may bigas, nandoon sila, pero pag wala na, wala na rin sila. Ganito yung kalalagayan ng mga taong sumunod kay Jesus. Sabi doon sa last Sunday ay 5,000 people, no? Men. And more or less 15,000 people kung isasama ang mga bata at mga babae. No? Kaya nga, muli, hinahanap nila si Jesus. Hapunan nung nangyari yung feeding 5,000. At itong ating binabasa ay kinaumagahan naman. Ano? Ibig sabihin ay almusal naman. Kaya hinahanap nila si Jesus. Siguro ay dahil nagugutom na naman sila at gusto nilang mag-almusal. No? Akala nila ay muling gagawa ng himala si Jesus upang sila'y pakainin. Subalit ang sabi ni Jesus ay, hinahanap niyo ako. No? Hindi dahil sa mga himalang ginawa ko, kundi dahil nakakain kayo at nabusog. Ano nga ba ang dahilan kung bakit naroon ang napakaraming tao, no? Sa kanyang pagpapakain? Iba't ibang kadahilanan. Iba't ibang kadahilanan ang pagsunod ng tao kay Jesus. No? Mayroong mga tao na naroon dahil sila ay fanatic. Ano? Pag sinabing fanatic, yung bang nakasanayan na nila, ano, ang sumunod kay Jesus. Kasi para sa kanila, ito ay panata nila sa kanilang buhay. Sa makabagong panahon, ano, ito yung tinatawag ng mga manang, ito yung mga religious people na nakasanayan ng sumamba. Ano? Kasi nakagawian na hinahanap ng kanilang katawan ang pagsamba kung linggo dahil hindi dahil gusto nila, kundi nakasanayan na nila, nakagawian na nila, na hindi sila mapakali pag hindi sila sasamba kasi ang alam nila pag linggo sasamba sila. Pero yun lang ang gusto nila, ano, makarating sa judge. Pero yung kanilang naririnig na salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na kanilang napag-aaralan ay hindi naman tumatanim at hindi naman bumabago ng kanilang buhay. Basta ang akala nila, pag sila ay nasa loob ng church, okay na. Wala nang tinatawag na transformation, no, na nangyayari sa kanilang buhay. Pangalawa, ang mga taong sumusunod kay Jesus, kung minsan, sila ay o yung tagahanga, ano, ni Jesus. Gustong-gusto nila na makakakita ng miracle. Gustong-gusto nila na si Jesus ay nagpe-perform ng sign and wonders. Ano? Na-amaze sila. Na-entertain sila pag sila ay nakakita ng mga himala ni Jesus. Kaya naroon sila, no, upang sumunod kay Jesus. Pero ang totoo, gusto lang nilang ma-amaze, no? Kung ano pa yung gagawin ni Jesus. Ano pa kaya yung himala na gagawin ni Jesus na masasaksihan ko? No? Ibig sabihin, natitrill sila sa ganoon. Pero itong mga sumusunod na ito yung mga tagasunod na ayain mo sa Bible study, ano? Hindi pwede. Ano? Ayain mo sa prayer meeting, busy. Na ayain mo sa evangelism, tatanggi. No? Ibig sabihin ay hindi available. Pero pagdating sa mga paggawa ng himala, doon mo sila maasahan. No? They are fun, no? Tagahanga, mga tagahanga. No? At kadalasan din, yung mga sumusunod kay Jesus, marahil sila yung tinatawag na big event Christian o follower, no? Na kung saan ay sila yung mga Kristiyano na tagasunod na nandoon sila dahil alam nila na may mangyayaring
malaking event. Ano? Tulad ng pagpapakain ng 5,000 ni Jesus. It's a big event. Ano? Para sa kanila, kailangan nandoon sila. Kailangan masaksihan nila yung big event na yon na gagawin ni Jesus. Sa makabagong panahon, ito yung mga tao na makikita mo lang sa church pag anniversary. Ano? Ito yung mga Kristiyano o mga follower na makikita mo lang pag may malaking gawain sa iglesia tulad ng concert. Ano? Ito yung mga Kristiyano na makikita mo lang pag Pasko, Thanksgiving, at anniversary ng iglesia. No? At sila yung mga followers na kung saan ay yun lang ang gusto nilang atinan. No? Yung mga big event na nangyayari sa loob ng iglesia. No? Pero ang mga followers na ito, yung mga Kristiyano ito, pag inaya mo naman sa party, okay. Ano? Pag inaya mo naman sa excursion, no, sasama. Pero hindi mo pwedeng ayain, no, sa mga sa prayer meeting. Hindi mo pwedeng ayain sa mga simpleng gawain ng iglesia. At pangapat, yung kind of followers, ano, tulad ng ating illustration ng Vice Christian. Ano? Ibig sabihin ay pag meron na makukuha, nandoon sila. Pero pag wala na, nawawala rin sila. Pero merong nananatili pa rin, ano, yung tinatawag na committed Christian. Ano? Sila yung mga Kristiyano na umulan at bumagyo nasa loob ng iglesia. Sila yung mga Kristiyanong anumang pagsubok at problema ng iglesia, sila yung nananatili. Ano? Sila yung taga sa panahon. Sila yung datnat panawan ay makikita nating nananatili sa loob ng iglesia. No? Hindi sila tumitingin sa tao, hindi sila tumitingin sa kalalagayan ng iglesia, kundi sila ay nakatingin lamang kay Jesus. No? Sila yung matatatag. Sila yung matatatag na Kristiyano na kung saan ay laging nandoon. Hindi naapektuhan ng anumang problema, no, o nangyayari sa loob ng iglesia. Para sa kanila, sa krus lang sila nakatingin. Ano? Kay Jesus lamang sila nakatingin. Kasi pag tumingin ka pa sa katabi mo, ano, sa kapwa mo, no, matitisod ka. Kaya ang pinaka-safe, ano, tumingin ka na lamang sa krus upang hindi ka matisod. Kaya nga, iba't ibang klase, ano, kung bakit sila naroon. Iba't ibang kadahilanan. Ano? At ganoon din yung tanong sa atin, ano, sa makabagong panahon. Bakit tayo narito? Bakit tayo nasa church? Ano ang dahilan? Pangalawa, ang sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. No? Ang ibig sabihin ni Jesus, huwag niyong pagsumakitan yung material na bagay, huwag niyong pagsumakitan ang tinapay na napapanis, no? O nabubulok, no? Sapagkat ito ay pansamantala, no? Ito ay hindi permanent, no? Kaya nga ang sinabi niya ako ang tinapay ng buhay. Nais lamang ni Jesus na sabihin na ang dapat pahalagahan ay mga bagay na hindi nakikita. Pag sinabing mga bagay na hindi nakikita, yung spiritual na bagay. Ano, ito yung maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kung ano man yung pinahalagahan natin sa buhay na ito, sa material na bagay, ay alam natin na ito ay pansamantala at maiiwan natin, no, sa buhay na ito. No? Kaya sabi doon, yung mga bagay na material na bagay, no? Ito ay pumupupas, lumilipas, nauubos, no? Kaya hindi dapat itong dito matuon yung ating puso't isipan, no? Sapagkat
hindi natin ito madadala at hindi ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ito pa nga ang magpapahiwalay sa atin sa ating Panginoon, na kung saan ang material na bagay ay maituturing na pagsubok. Ano? Kasi kung minsan ay para bang puro pagpapala ang nais natin. No? Halimbawa sa prayer meeting, yung mga listahan ng mga prayer requests ay puro pagpalain. Pero ang pagpapala kung minsan ay maituturing na trial din at pagsubok din sa ating mga buhay. Kasi kung hindi mo kayang i-handle yung ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon sa iyo, maaari mo itong ikapahamak. No? Kasi kung hindi mo kayang i-handle ito, malalayo ka sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Solomon ay wag mo kong papaghirapin at baka isumpa kita at huwag mo din naman akong pagyamanin at baka malimutan kita. Ibig sabihin, both trials and blessing is a test, no, ng Panginoon sa atin. No? Meron nga akong kakilala, talagang sabay kaming sa iglesyang iyon, doon ako nabuhay, nakita ko yung kanilang kalalagay na talagang hikahos sila talaga. Ano? Itong matandang babae na ito. Pero dumating yung time na yung kanyang mga anak nakapag-aral at dumating yung punto na talagang naahon sila sa kahirapan. No? Talagang yumaman sila dahil sa kanyang mga anak na nakatapos ng pag-aaral. No? Dahil sabik siya sa mga bagay na gusto niya, kinain niya lahat yung gusto niya. Pero yung mga pagkain ginusto niya, yung panin nakasama sa kanya. Kaya yun yung time na high blood siya hanggang sa inatake siya sa puso. Ibig sabihin, dahil doon sa pagpapalang ibinigay sa kanya ng Diyos na hindi niya kayang i-manage, ito pala yung naging dahilan ng kanyang maagang kamatayan. Madalas humihingi tayo ng pagpapala. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, ganire, meron nga nabasa ko, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay sports car, binigay naman sa kanya ng Panginoon, dahil gustong-gusto niya ng matuling magpatakbo dahil bagong-bago yung kanyang sports car. Pinatakbo niya ng matuli. Hindi niya alam na may tatawid. Kaya nga ito iniwasan niya. Kaya yung kotse niya ay bumangga sa poste at naging dahilan ng kanyang kamatayan. Makita natin dito na sinasabi lamang dito ni Jesus na siya yung nagbibigay, siya yung tinapay na nagbibigay buhay. Na ito yung goal ng bawat isa sa atin. Na ito yung ating goal sa buhay na kung saan ay nais niya na ang makita natin ay yung mga bagay na hindi nakikita. Nahanapin natin siya. Hindi yung material na bagay. Mahalaga yung material na bagay. Mahalaga yon sa ating mga mahalaga. Importante yon. Pero hindi yun yung priority ng ating pagiging Christian. Sapagkat ito po minsan ang nagpapahiwalay at nagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya nga, kung minsan, kung hindi natin alam i-manage yung mga material na bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi natin namamalayan na ito rin yung nagpapalayo sa atin. Kaya sabi niya doon sa mga sumusunod sa Kanya, siya yung tunay na nagbibigay ng buhay. Siya yung tinapay na nagbibigay ng buhay. Hindi yung tinapay na ipinakain sa kanila, kundi siya mismo yung kailangan nila. Si Jesus mismo ang kailangan nila. And then pangatlo, ang sabi niya,
Ang lumalapit sa akin ay di na magugutom at mauuhaw. No? Makamtan man natin ang lahat, ano? Parang may kulang pa rin. Ano? Ang taong nasa kanya na ang lahat, ano? May hinahanap pa rin. No? Walang kasiyahan kasi ang tao. No? Para daw yung tao na nasa gitna ng dagat, no? Na uhaw, no? Na hindi naman niya mainom yung tubig ng dagat, no? Kasi nga ito ay maalat at ito ay makasasama sa kanya, no? At kung nasa atin ang lahat, ano? At kung nasa atin ang Panginoon, sabi doon ay yung kahugagan, yung kawalan na nararanasan natin ay matutugunan. Ano? Matutugunan. Kung si Kristo, di ba yung kantang si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo ang lahat sa akin. Na kung saan siya yung pumupuno sa ating kakulangan. Kahit na nasa iyo na ang lahat, may hahanapin ka pa rin. Kahit nasa iyo na ang lahat ng bagay, may kulang pa rin. Kaya nga, may kahugagang nararanasan ng tao sa kanyang buhay. No? Imagine ang isang mayamang tao. No? Takot na takot, ano? Na siya ay maghirap. Hindi siya makatulog sa gabi, baka pagising niya ay bumaba yung stock market, maghirap siya ng kung ilang milyon, no? Hindi siya makatulog sa gabi kasi baka manakawan siya. Hindi siya makatulog sa gabi dahil iniisip niya na baka malugi yung kanyang negosyo, no? Ibig sabihin, kahit nasa kanya na ang lahat, no? Para bang wala siyang kapayapaan at walang kapunuan siyang nararamdaman sa kanyang puso. Ang sabi ng Panginoon, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at mauuhaw magpakailanman. No? Bakit may mayamang nagpapakamatay? Ano? Kung ang iniisip ng tao, kasi ang tao laging sinasabi, kung mayaman lang sana kami, kung mayaman lang sana ako, no? Sana hindi nangyari sa akin ito. Bakit may mga mayamang nagpapakamatay? No? Noong panahon ng recession sa Korea, no? Hindi naman sila totally naghihirap, ano? Pero para bang dumami yung ayon sa statistic nila yung nagpapakamatay, ano? Dahil lugi na yung kanilang negosyo, no? Hindi naman totally pulubi sila, kundi failure lang sa kanilang negosyo pero nagpapakamatay sila. Ganon din sa Japan, ano? Naghaharakiri sila, ano? Ibig sabihin ay may kulang sa kanilang puso, no? Na pag hindi nila natugunan ito, ang tanging lunas ay pagpapakamatay, hindi pala sagot, no? Ang kayamanan, hindi pala sagot ang pera, no? Upang mabuhay ng maligaya. Ganun din si Prince Charles, ano? At si Lady Diana, no? Kung ating titingnan, hari, ano? Nakatira sa palasyo. Nasa kanila na ang lahat. Pero failure yung marriage nila. Ano? Hindi pala sagot yung pera kasi marami kong naririnig na mga housewife. Ano? Mahirap kasi kami kaya nagkaganito kami. Kaya siguro nagkaroon ng third party. Ano? Mahirap kasi kami. Ano? Itong mga royal family na ito, no? Nasa kanila na ang lahat. Pero meron pa rin silang hinahanap. Hindi pala sapat yung karangyaan, ano, yung lavish lifestyle. Hindi pala sapat yun, no? Hindi pala sapat yung palasyo, hindi pala sapat yung magagarang sasakyan, hindi pala sapat yung kanilang pagiging famous, no? Pagiging rich sa kanilang buhay, ano? Upang magkaroon ng successful marriage. No?
Ganun din si Marilyn Monroe. Ano? Ito yung ating naguro ang pinakamagandang babae na kanyang kapanahunan. Pero nakitang nag-suicide sa kanyang room. No? Bakit siya nagpakamatay? Marami nagtanong. Ang ganda-gandang babae, ano? Bakit niya iisipin magpakamatay? No? Ano pa ang kulang sa kanya? Bakit niya pa naisipang kitlin yung kanyang buhay? No? Isa lang ang sagot. No? May kulang sa kanilang buhay na hindi nila matagpuan. May kulang sa kanilang buhay na hindi kayang punuan ng material na bagay. May kulang sa kanilang buhay na hindi sapat upang maranasan nila ang ganap na kasapatan at contentment sa kanilang buhay. Kaya nga sabi doon, ang lumalapit sa akin ay di na magugutom magpakailanman at hindi na rin mauuhaw. No? Sapagkat siya ang pupuno ng ating mga kakulangan. Meron din mga reverse story, ano, na nang makilala niya si Jesus, siya isang pilantropo, nung siya ay makakilala sa Panginoon, ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. At doon niya naranasan ang tunay nakagalakan ng buhay. No? Yung maibigay niya yung kanyang buhay para sa iba. Doon niya naranasan ang tunay na kagalakan na ang kanyang paglilingkod para sa iba, ito pala yung nagbibigay ng kasiyahan sa isang tao. No? Ito pala yung inner joy na nararanasan ng tao. No? Ito yung joy na hindi nabibili, kundi ito'y nararamdaman kung alam mo na ang buhay mo ay ginagamit mo sa iba. Yung being selfless. Hindi mo na iniintindi yung sarili, kundi ang iniintindi mo yung kapakanan ng iba. No? Ibang kagalakan ang nararamdaman mo. No? Doon niya naranasan ang tunay na kagalakan ng isang taong ito na nang sumunod siya kay Jesus ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at ipinamigay sa mahihirap. Kaya nga, sa ating buhay, sabi dito ni Jesus, no, ay gusto niyang maranasan, no, ng mga taong ito ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapunuan na kanilang hinahanap. Nang makita niya ang napakaraming taong ito, sabi doon, para silang mga tupang walang pastol. No? Gulong-gulo sila. No? Wala silang kapayapaan sa kanilang mga buhay. At nais ni Jesus na ang mga taong ito ay makaramdam, makadama ng tunay na kapayapaan, kasapatan, at tunay na kasubusugan sa kanilang mga buhay. Hindi sa mga tinapay na nasisira, nabubulok, lumilipas, kundi sa tinapay na nagbibigay ng buhay na walang iba kundi si Jesus. Na nagsabi, ako ang tinapay ng buhay at ang tubig na nagbibigay ng buhay sa mga taong lumalapit sa Kanya. Mga kapatid, tunay nga po na sa umagang nais ng Diyos na makita natin ang mga bagay na hindi nakikita. Walang iba kundi ang spiritual na bagay na nais niyang madama din ng bawat isa sa atin. Kabaliktaran sa hinahanap ng mundong ito. Ang material na bagay. Pero mas malalim yung nais ibigay ng Diyos sa atin. Yung buhay na sumusunod na may kagalakan dahil ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
ang pagdaraos kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi ng inyong mga kasalanan at nagsisiibig sa inyong kapwa at nagnanasang magbagong buhay. Alinsunod sa mga kautusan ng Diyos at nagsisilakad mula ngayon sa kanyang mga banal na paraan. Magsilapit nga kayo na may pananampalataya at magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan at magsagawa ng inyong abang pangungumpisan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumanang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin at itinatangis ang mga kasalanan at kasamaang sa tuwid-tuwin ay aming nagagawa sa pag-iisip, sa pagsalita at gawa laban sa iyong banal na kamahalan. Tunay na pinagsisisihan po namin at ikinalulumbay ng puso ang aming kamalian. Ang gunitian lamang ay nakapamamanglaw na sa amin. Maawa ka po sa amin, mahabaging Ama. Alang-alang sa iyong anak at aming Panginoong Kristo ay patawad mo nawa sa amin ang lahat ng aming nakaraan at ipagkaloob mo pong mula sa iyo sa kabaguhan ng buhay, sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong pangalan sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit, na sa iyong dakilang kaawaan ay ipinangako ang kapatawaran ng mga kasalanan sa kanilang lahat ng buong pusong nagsisisi at tunay na sumasampalataya sa iyo. Mahabag ka po sa amin, patawarin at iligtas mo nawa kami sa aming tanang kasalanan. Papagtibayin at palakasin mo po kami sa tanang kabutihan at dalhin mo nawa kami sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat at matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami ay makapagpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel at ng mga arkanghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing banal, banal, banal. Panginoon, Diyos ng mga hukbo, langit at lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, o Panginoong katas-taasan. Amen. At sinabi ni Jesus, pagkatapos ng hapunan ay kanya sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Kunin niyo ito at kanin sa pag-alang-alang si Kristo ay namatay para sa ating katubusan at tayo maging mapagpasalamat. Gayun naman, kinuha niya ang saro at kanya sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na nabubo para sa inyo. Kunin at inumin niyo ito sa pag-aala-ala na si Kristo namatay para sa ating katubusan at tayo maging mapagpasalamat. Sabay-sabay po tayo. Kung hawak niyo na po yung ating element ng communion, ating pong alisin yung takip. Sabay-sabay po tayo. Para po sa tinapay. At galing po sa katas ng ubas, sabay-sabay po nating inumin. Amen.
O Panginoon, aming amang nasa langit, kaming iyong mga abang lingkod ay naghahangad ng iyong amang kabutihan. Buong kahabagan po naming tanggapin ang aming hain ng pagpupuri at pagpapasalamat. May pagpapakumbabang isinasamo namin sa iyo na ipagkaloob mo sa pamagitan ng kabanalan at kamatayan ng iyong anak na si Jesucristo at sa pananampalataya ng kanyang dugo, kami na iyong buong iglesia ay magtamo ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at lahat ng pakinabang ng kanyang pagpapakasakit. At ngayon ay nihahandog namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili, ang aming kaluluwa at katawan upang maging banal at buhay na hain sa iyo, mapagpakumbabang isinasamo namin sa iyo, natanggapin itong aming katukulang paglilingkod na di tinitimbang ang aming mga pagsalansang sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon, na sa kasamahan niya at sa pakikiisa ng Espiritu Santo, lahat ng karangalan at kalulatian ay sumayo, o amang makapangyarihan sa lahat at walang hanggan. Amen.
Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po muli sa araw na ito na binigay mo sa amin. Natunay nga po, Panginoon, na sa kabila ng aming pagkakahiwa-hiwalay, patuloy mo kaming binubuklod upang kami katagpuin. Salamat po, Panginoon, sa social media, Panginoon. Salamat po sa makabagong teknolohiya na inihanda mo bago dumating ang pandemic na ito upang kami, Panginoon, ay mapag-isa mo sa pamagitan ng ganitong gawain. Dakilang Diyos, tuloy nga po na salamat sapagkat may isang Diyos kaming matatawagan sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng uncertainty, sa panahon ng hopelessness. Salamat po sapagkat kasama ka namin, nagbibigay ng katugunan sa aming mga buhay. Tunay po, Panginoon, na patuloy namin itinadalangin ang mga anak mo na nagdiriwang ng kaarawan, si Philip, si Esperanza, si Celia Rayleigh, si Federico, si Erica, si Ashley, si Philip at si Armando. Dakilang Diyos, salamat po sa kanilang buhay na tunay nga po ng araw na ito ay isang pagpapasalamat at pagbabalik tanaw sa kagandahan loob mo sa kanilang buhay na tunay nga po na hindi mo sila iniiwan, ipinababayaan. Dalangin namin, Panginoon, na makita mo silang naglilingkod at nag-aalab sa kanilang pananampalataya. Ganon din po, Panginoon, sa anak mo na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, si Kuya Salvi at si Ate Emily. Tunay nga po na patuloy niyong bigkisin ng isang pagkakais at pag-ibig ang kanilang pagsasama. Tunay nga po na provide mo yung kanilang mga pangailangan at tunay nga po na ikaw ang maghari sa kanilang sambahayan. Ganon din po, Panginoon, sa gawain ng aming iglesia, bagamat ito ay virtual, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na maibigay ng aming iglesia ang karampatang spiritual needs, Panginoon, ng bawat kaanib ng iglesia. In all ages, Panginoon, tunay nga po na maging sapat ang kauhawang spiritual na kanilang hinahanap. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magbigay sa amin ng wisdom sa pag-meeting namin ng council, Panginoon, sa Sabado. Tunay nga po sa lahat ng aming gagawin at isipin namin, Panginoon, na ito ay sa iyong kaluwalhatian. Dakilang Diyos, tunay nga po sa mga anak mo na nasa kanilang mga tahanan, nanonood, nakikinig, alam mo yung kanilang kalalagayan. Panginoon, sa iyo lamang kami nangahawakan. Sa iyo lang kami umaasa. Tunay nga po na kung ano man ang kanilang kakulangan, alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang magbibigay at pupuno nito, Panginoon. Tunay nga po na ibigay mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, ang ganap na kapanatagan ng buhay, Panginoon, sa kabila ng pandemya, sa panahon ng bagyo, lindol, at mga unos na aming kinakaharap sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, salamat sapagkat sa mga panahong ito, tunay nga po na ikaw lamang ang aming muog. Ikaw lamang ang aming maaasahan. Kaya Panginoon, pagpalain niyo ang aming mga kapatid at tunay nga po na ikaw ang patuloy na magpaalab sa kanilang pananampalataya. Darating ang isang araw, Panginoon, na matatapos din ang lahat ng ito. Natunay nga po na sa muli namin pagsasama-sama sa pagbalik muli ng normal, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mas maalab kami at isang makabagong karanasan ang naituro sa amin ng pandemic na ito sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, ikaw ang Diyos ang patuloy na magbigay sa amin ng pagpapala at pag-iingat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama. Ang patuloy na pakikipisan
pagtuturot kaaliwan ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.